Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sa San Benito, isang abad ng ating inang simbahan. Siya po ay sinilang noong ika-5 siglo mula sa Nursia, Italia. At katulad po ng mga kaugalian ng panahong iyon, ang bawat lalaki po ay pinadadala sa Roma para makapag-aral. At yun nga pong ginawa ng kanyang mga magulang. Pero sa kanyang pag-aaral sa Roma, ay nadiskubre niya ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kung kaya't matapos sa kanyang pag-aaral, siya ay pumunta sa isang liblib na lugar sa tulong na rin ni Romanos, isang ermitanyo ng panahon po iyon. At itong si Romanos ay din na siya sa isang talagang napakalayong lugar, sa isang kuweba kung saan siya ay nanirahan. At doon ay nanira siya sa loob ng 3 taon. Ang kinakain lamang kay tinapay at tubig na dinadala sa kanya ni Romanos. Very secluded yung lugar na iyon. At doon ay lalo niya napalalim ang kanyang spiritualidad, ang kanyang pagkilala sa Diyos, ang kanyang pananampalataya. Hanggang sa isang araw ay mayroong mga ngaso na nadiskubre ang kanyang lugar, kung kaya't na-attract sila doon sa kabanalan na pinamalas po ni San Benito. At dahil dito ay maraming mga tao na pupunta sa kanya. Sa di kalayuan pong monasteryo ay namatay yung kanilang pinakaabot at pinakiusapan nila na si San Benito ang mamuno sa kanilang monasteryo. Pero sila'y binalaan niya na mahigpit ang magiging pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Sa huli, nakumbinsi siya at yun nga ang nangyari. Dahil nga sa higpit na pamumuhay niya, ang mga mongheng ito ay tinangkas siyang lasudin. Dahil nga sa pamamaraan ng kanilang giging pamumuhay. Kung kaya si San Benito muli ay umalis doon at bumalik sa kanyang kilalagyan at doon niya sinimulang buuin ang iba't ibang monasteryo. Una yung tinayo, 12 monasteryo at na ang bawat monasteryo ay binubuo ng 12 tao. At simple na kanyang naging pamamaraan ng pamumuhay. Yung natawag nating ora et labora, ang paggawa at kayo din ng panalangin, na siyang naging batayan ng gabay ng batas ng lahat monasteryo sa ating simbahang Katolika. Sa kahuli-hulihan, si San Benito po ay nakapagtayo ng isang monasteryo sa Monte Cassino, kung saan doon din siya ay pumanaw. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad ni San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang sa amin na mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparaot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiribang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Siyang-siya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdain na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan nagtutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kaya't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pangwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala dito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos sa gubulinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at pangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ebanghelyo natin sa umagang ito ay ang huling bahagi na tinatawag nating missionary discourse ng Panginoon, na kung saan, katulad na napakinggan natin noong nakarang linggo, ito'y pagtatagubilin, paghahabilin at pagbibigay ng mandato sa mga apostol ng Panginoon ng kanilang magiging misyon at kung ano yung magiging mararanasan nila. At ngayon, ang ating ebanghelyo na huling bahagi nito ay mga pinagsama-samang kasabayan ng Panginoon, batay na rin sa tala ng ebanghelistang si San Mateo. Kaya mahalaga na makita natin yung mga palitang ito ni Jesus sa konteksto ng kabuuan ng lahat ng sinabi niya patungkol sa mga apostol at gayon din sa kanilang misyon ay pinagkatiwala sa kanilang Panginoon ng pagkakataong iyon na ipahayag mabuting balita at gayon din ay hanapin nawawalang sambahanan ng Israel. Ngayon, sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ito isa sa mga, sabi nga, sa loob ng mahabang panoy, kagulat-gulat na panalita ng ating Panginoon. Bakit kagulat-gulat? Dahil tila baga ang kanyang pananalita, sabi nga, hindi siya naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Hindi pagkakaisa, bagkus ay pagkakahati-hati. Na kung titignan natin sa mga unang taon ng ating simbahan, ito yung nangyayari. Isang halimbawa po dito, kung ikaw ay Romano nung panahong iyon, nung post-resurrection era, kapag ikay nagsimulang sumampalataya sa Panginoon ay pinahayag ng mga apostol, nung unang 100 taon ng existence ng simbahang Katolika, ikaw ay itatakwil ng iyong pamilya. Kasi nga, kinamumuhian ng Emperyo ng Roma, ang mga Kristiyano, kung kahit nandun yung pag-uusig, kayo kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, at ikay sumampalataya dahil na rin sa mga pahayag ng mga apostol at gayon din sa pamamaraan ng pamumuhay na sinaunang Kristiyano, iiwan mo yung pamilya. At ang iyong pamilya, tsak na hindi ito magugustuhan.
Ganon sa karanasan sa impero ng Roma at din ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya yung pananatang ito ng Panginoon ay unti-unting naunawa ng mga apostol kung bakit sinabi ito ni Jesus na hindi kapayapaan pagkus tabak ang kanyang daladala. Hindi pagkakaisa kundi pagkakawatak-watak, na kung paanong sa loob ng pamilya ay maaaring magkaroon ng hidwaan alang-alang sa pananampalataya sa Panginoon, ito ay mangyayari. Pero bakit nga ba yun na nangyayari? Magpahanggang ngayon naman. Siguro hindi lang talaga yung katulad ng sinaunang panahon na talagang makikita mo at mararamdaman mo yung ganyang hidwaan at pagkakahati-hati sa loob ng pamilya. Ang simpleng dahilan dito ay ipinahayag ni Jesus ang katotohanan. Yung truth with the capital T. The truth with the capital T. At ano nilalaman ng katotohanan ito? Kumbaga, inilahad ni Jesus kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Kung ano yung pamamaraan ng pamumuhay na inaasahan sa isang sumusunod sa Panginoon at kung ano yung taliwas sa pamamaraan ng pamumuhay na ito. Yun ang inilahad. At yan ang nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga tayo ay may kakayanan, hopefully sa maraming pagkakataon, na kilalanin at piliin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, kung ano yung naayon sa plano ng Diyos. Yun ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin na piliin at makita kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, at kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, mga kapatid, dalawa yung nagiging parang hindi naman hadlang, pero ito yung parang hamon sa atin. At ano yun? Una, yung tinatawag nating relativism. Yung relativism. Ano yung ibig sabihin nun? Na yung sinasabi kong tama, maaaring hindi tama sa iyo. Maaaring sinasabi kong mabuti, ay hindi mabuti sa iyo. Maaaring sinasabi ko na ito yung kalooban ng Diyos, ay hindi ito para sa iyo kalooban ng Diyos. Kaya lumalabas sa atin, maraming truth with a small letter T ang pinangahawakan ng bawat isa sa atin. Relativism. Kung ano yung maaaring yung tama sa akin, maaaring hindi tama sa iyo. Maaaring kung ano yung mabuti na pinangahawakan ko, ay hindi mo itinuturing na mabuti para sa iyo. Pero isa lang ang sinasabi sa atin dito, Panginoon, na kung ano man yung sinabi niya at ipinahayag, yun ang dapat na panghawakan ng bawat isa sa atin. So una, yung relativism. Pangalawa, ito, na bahagi ng ating pagiging tao. We try to blend in. We try to blend in. Yung iginaganyak natin ating sarili. Kanino? Din ang crucial sa atin. Kanina natin iginaganyak ang ating sarili. Sa ating Panginoon ba? O sa mundo? Kanino natin ibine-blend in ang ating mga sarili? Sa ating Panginoon ba o sa mundo? Madalas siguro sa mundo. Kasi dito tayo nabubuhay. Sumasabay tayo sa agos ng buhay ng mundo kaysa sumabay tayo sa agos ng buhay na inilaan ng Diyos, na inilaan ng ating Panginoon Kristo para sa bawat isa sa atin. We try to blend in to the world. We try to blend in to our
community. Na kahit alam nating minsan may pagkakataon na hindi na tama, mali na, pero dahil marami na ang gumagawa nito, dahil marami nang tumatanggap nito, bagamat alam nating mali, kaya ayaw pa naman nating ma-out of place. Ayaw pa naman nating ma-out of place parati. Sige lang, dito na lamang tayo. At ito yung laganap sa mga kabataan. Ito yung laganap sa kabataan ngayon. Kung ano yung kung ano yung maraming tumatanggap at gumagawa, sa likod na kahit alam nilang ito ay mali at hindi tama, sige lang. Kasi ito yung katanggap-tanggap at ito yung agos ng buhay sa ngayon. Mga kapatid, sa buhay natin, yung pinahayag lamang na katotohanan ni Jesus ang dapat nating panghawakan. Kung yung tama, kung yung mabuti, kung ano yung naayos sa kalooban ng Diyos. Yun lamang dapat ang panghawakan ng bawat sa atin. Pero minsan, ang nakikita sa atin, nangyayari sa atin, dahil kaibigan mo, kahit mali, papanigan mo pa rin. Ang dahilan mo, kaibigan ko eh. Kahit alam mo ng mali, sige lang, kakampihan mo pa. Para kang kumuha ng batong ipinukpok sa ulo mo at sa ulo ng iyong kaibigan. Dahil pinipilit mo na alam mo ng mali, dahil kaibigan mo, sige lang, papanigan mo pa rin siya. Magsama kayong toxic. Pero kung alam mong mali, kahit na kaibigan, dahil kaibigan mo yan, dapat paalalahanan mo siya. Dapat itama mo siya. Amen. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin na hiwagang ito ng kaharian ng langit, ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglaban ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Sama rin natin sa ating panalangin sa misang ito, ang pasasalamat kay Angel Boy Cruz Jr. at Ma'am Mira Vicente. Ngayon din para sa natatanging kahilingan ni na Rachel Tobana, Carmen Mangahas, Chona Ricacho. Para sa mga nagdiriman ng kanilang kaarawan na sina Ana Patricia Ramos, Ninita Galang Malyari at Jason Antonio.
para sa maagang pagaling ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw at ang lahat na humili ng panalangin sa atin na may sakit, laltikit na bahagi ng ating parokya. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Tia, Angel, Lourdes, Benjamin, Estefania, Norma, Florencia, Bernardo, Maria Luisa, Antonio at Renato. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos na mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagkain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapati magkamit na iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sa mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay umitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento
Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Aming inihiling na maganap namin ang tinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.